the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan. Truth ang pinanghahawakan, keep it. Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan. Truth ang pinanghahawakan, keep it. Doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the truth is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion. If you can answer, use the next question. Next question tayo. Sa second expression, will allow your itawa ayos na rin. Sa 8, gawin natin may kaayusan. Unang isan, kay Roderick Felix. Magandang gabi sa inyo, mga kapatid, mga pinagandang leksyon at sa ating napakagwapong sandali. Ang peke ang kanyang Diyos na pinakikilala ayon sa 4:8 ng Galacia ay nananatili pa rin ito. Magkasimulan tayo mga kapatid, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Lord Jesus, I ask you to protect my family from sickness, from all harm and from accident. If any of us has been subjected to any curses, capture spells, I declare these curses, capture spells, null and void in the name of Jesus Christ. If any of the spirit has been sent against us, I decommission you, and I send you to angels to deal with us will. The Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us from evil. Amen. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ngayon, ang ating titindigan na usang kahalili sa kamatuunan. Isang aral ng simbahan Katoliko na sa proposisyon natin ay kung pamatudaan sumala sa Biblia ang mga santos. Kung ang mga larawan ng simbahan Katoliko ay Diyos, sumala sa Biblia. Total, nasa Luzon tayo, mag-a-address tayo kay kapatid ng tao, na aking patutunayan, atribulto ng mga santos ng simbahan Katoliko ay hindi Diyos-Diyosan ayon sa Biblia. Ngayon, makukonfuse tayo sa kanyang mga babasahing talata. Mas mabuti sagutin na natin dito. Ito, ano ba yan? Sige pa. Una, isa sa mga paborito ng mga protestante, lalo na ni Mark Rubao, ang 24:5 sa isang Exodus. Di ba ba?
Oo, pang-atupol nila sa verse 1 ko. Kalinaw. Kalinaw. Pero sa Church, kaya mo nabulto na ng Catholic Church, Diyos na daw. Ito ginagawa niyo si Mark. Walang kang mababasa, maski sa synoptic gospel ni Cristo, na ang mga santo, o larawan ng mga santo sa mismo si Cristo nagbigay sa kulto 3. Ang ikalawang Korinto sa The Message Bible, basahin natin, ito ang tumbaw, baka hindi ko nang pagkakita ito, sa The Message Bible, nagpaproyento natin magbabasa, ay ganito, sa 4:3, Christ will give us the best picture of God. Therefore, si Kristo mismo ay nagbigay ng larawan ng Diyos. Ano? Meron ba itong koneksyon sa 3 G's na ito lamang kronika? Na ang Diyos mismo nag-utos na mag-conject ng larawan na ilagay sa kanyang tayo? Meron. 3 G's na ikalawang kronika at sa kawan ng banalang bahay ang umukit ka ng larawan. Malamang, magkakaroon ng kontradiksyon kung yung utak ni Mark Aubao at isusuksok natin sa ating ubo. Kasi bulangin. 4:4 ng ikalawang Korinto, pinunod ng Diyos ng kalibutan ito ang pag-iisip ng hindi sumasampalataya. Hindi ka kasi sumasampalataya, Pastor Mark. Kaya nabulag ka. Kaya para sa'yo, lahat ng ribulto sa Biblia, automatically na Diyos sa langit. Ano? Ito ba yung Setting of the Sentence sa 3 Historical of Monica? Yung nasa 24:5 sa Exodo? Maghilalakad lang muna ko ng isang ganita. Tingnan natin kung magigiban ng kumbaw. Ang kanilang istado, lahat ng mga protestante, yung huwag kang gagawa ng larawang ginagawa. Eh sabi dito, huwag kang gawa. Ang Diyos mismo nagpagawa. Dahil sa Biblia, kailangan natin maintindihan, may larawan ng mga banal at larawan ng mga bantay. Pastor yung mga kumbang. Ngayon, ano yung mga larawan ng mga bantay? Yun yung subject of presentence sa Isaias. Yun yung subject of presentence sa ang kanilang mga Diyos sa nayaring pila. May mata hindi nakakakita. May ilong na hindi nakakamoy. May tupit na hindi nakakagsalita. At kung yun ay applicable sa lahat, ay paano yung kapitbahay namin, bulag yun? May mata hindi nakakakita. Diyos, ano ko na para kayo magkabaw yan? Ano yung binigay sa amin natin ng ulan? Ng pagkabata, at yung tinaasan yung kalsa nila, bibili ka, yung lubog ka. Sinasabar mo na natin ang ulan. Dahil kailangan natin maunawaan, Mr. Mark Aubao, na hindi lahat ng paglubot ay pagsamba sa pagka-originator. Ito, hawak ko ang mga translation ng Aubao. Solid references ito. Sa 7:6 mismo ng Josue, may mga propetang nagpagtilabas na ako. Kasi yun ang conclusion nila. Okay naman daw ang larawan. Wala naman daw problema. Ano nga ang tutol doon? Ang masama daw, pag sinaba. Ay wala namang araw sa Catholic Church na sinabi sa larawan. Kundi nire-respeto dahil ang ginawa ni Propeta Josue sa 7:6 ng Josue na ang ginamit na Hebrew term ay presepesepel ayon mismo sa Hebrew interlinear, kneeling down without intention of worshiping. Pagluhod, pagpapagirapa, na walang intensyon na pagsaman. Para sa kanya pagluhod, siya mabalang. Pero ay hindi na bakit ng hindi ka rin nagbabasa ng Hebrew, pinalagyan mong baw. Bakit? Dahil magkakaroon ng kontradiksyon. Maraming kontradiksyon. At mangyayari lamang yan pag pinaniwalaan natin ang mga bula, ang mga ngaran. Isip ka na doon, Mr. Martin Bauer. Sino ba basa? 24 Mateo, sapagkat maraming magsisikarito, yung mga bula ang pumita. Isip ka na doon. Bakit? Yung sariling ginagre, lahat daw lang pag-ibigay ko sa ba? Hindi niya nabasa yung original translation sa 7:6 ng Josue, na ang mga bulong ay text gospel. Min, kneeling down with no intention of worshiping, kasi ang pinatuloy ng ating Panginoon Kristo, in New Testament, naupos itaas na larawan. Ng kanyang binigay sa The Message Bible, 4:3 ng ikalawang Korinto, ng sabi ng presentence, Mr. Mark Aubao, ayon nasa 3:14 naman. Ano sabi? Kung paano itinaas ni Moses sa ilang ahas, ay hindi kailangan itaas ng ganitong tao. Wala na, pupuntahan niya yung ahas. Mailis kasi ito. Pupuntahan niya yung ahas. Yung ahas na. Sino na kayo? Sino na kayo? Sino na yun?
Pero nagbigay ng manifestasyon si Apostol Juan na siya'y pinasulat sa kanya ng ating Panginoon Kristo sa 14 na kung paanong itinaas sa ilang tansong ahas na hindi kinakailangan itaas ang anak ng tao. Pero itataas yun ang unang tao yung sa langit at yun si Kristo. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng larawan na kanyang binigay in New Testament sa 4:3 ng ikalawang Korinto, Christ in us, the scripture of God. O larawan ng Diyos. Kaya ang tanong ko sa inyo mga kapatid, yung Diyos ay banal. Banal. Ngayon, yung picture, anong kahulugan nun? Larawan. Ngayon, kung ang Diyos ay banal, at kung ibinigay ni Kristo ay larawan, anong ibig sabihin nun? Larawan ng banal. Sino ba? Hindi. Bakit pinagpapalala ba? Hindi upang sambahin, kundi upang restituin sapagkat ang kahulugan ng pagluhod at pagkita sa 7:6 ng Jose na siyang ginawa mismo ng Propeta Jose in Hebrew 3:7 meaning down without intention of worshiping. Ano ba tayo sa libon ng mga kapatid? Hindi. Seryoso sila. Hindi. 8:4 ng ikalawang Korintos ang dating Biblia. Ito ang atong mabasa. 8:4. Ang sabi, tungkol sa mga bagay na ginandog sa Diyos-Diyosan, alam naman natin na ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na hindi totoo. Ano? Totoo ba sa mga bagay na rin? Totoo. Sagot kayo mga kapatid. Totoo ba sila ng taon hindi ba? Totoo. Ano totoo sila? Ayon kay Apostol Pablo, sa 8:4 ng unang Korinto, ang Diyos ay hindi totoo. Ngayon totoo ang mga santos at ayon sa 3:12 ng Apokalipsis, yung mga inaring ganang ng Diyos sa pamamagitan ng tunay na simbahan ng Diyos ay magiging kanyang haligi. Diyos kasi kayo? Kailangan natin maintindihan, Mr. Mark Ombao, sa Biblia, dalawa ang klase ng larawan. Isang banal, isang balgal, isang ilutos ng Diyos, at isang pinagtawag ng Diyos. Saan ang pagkasa? 24:5 sa isang Exodo. Yung isa, sa ikalawang Kronika. Kaya, iwilip na natin mga ito. Kaya, matanong na tayo, Mr. Mark Ombao. Okay, po tayo sa process examination. Ma'am, baka na po kayo mag-compound 15 minutes. Okay. Hindi, no? Okay. So, yun, si magandang presentation ating katundalit na si Lord Jared. Unang tanong dito, papagalay na Lord Jared, unang kanyang control. Okay. Ano po ba yung pinagkakaiba ng adoration sa veneration? Walang moderator, walang nilatag na adoration and veneration. Maliwanag sa ating tema, ang tanong ka, ayon sa ipinisin ako. Mamaya isipto na yung tanong mo. Protection moderator, magaling kayo, ulit monggo. Tungkol sa mga nilatag po siya. Moderator, ang bira ka na doon. Sa rules ko. Next question ko, nabanggit mo yung sa alam ang binagit mo, ako ang nag-present. Siyempre, binagit mo, napinasa ko. Wait lang po, Jared. Tapusin ko po siya. Sino nang hindi ka, no? Sige, tanong po kayo. Punta tayo din sa nabanggit mo, no? Dahil nasa ilang weeks, punta tayo sa nabanggit mo. Yung tanong ko, tingnan natin kung naintindihan ng ating kaibigan si Jared. Tama po ba na yung tansong ahas ay kinumpara kay nasaan isisunod na kay Kristo? Tama po bang kinumpara yan? Basyahin natin. Tulang, hindi kategorikal ng kanyang tanong, moderator, rule, alas 14 ng 1, kung paano itinaas ni Moises sa ilang ang ahas ay ganun rin kinakailangan itaas ang ganit ng tao. Sa paano naman, ngayon si Kristo yung nasa langit na, sa pamamagitan ng pinibigay niya, mismo sa mga apostoles, mismo sa mga disipulo, sa 4:3 na ikalawang Korinto sa Message Bible, picture of God. Sino ba yung Diyos? Hindi ba pwede? Ikaw, lalabas Diyos yung alagulit na ngayon. Yung Diyos na yun, 5:20 ng unang one, yung naparito, nagkakawal tao, nailarawan, at yun ang ating Panginoon Yesu Cristo. Sino na tanong, Mr. Mario? Kaya pinagtan mo ng pumamayaw, basahin mo 5:7 ng Deuteronomio, na ito meron dyan, sirs. Ang kailang questions, ang sinaayos na natin.
Paano kung sinamba yung tansuan? Sama ba sinisindihan ng insenso yun? Tama po ba na sinisindihan ng insenso? Tama? Unang-una, wala akong nilatag na sinamba nilagyan ng insenso. Ang nilatag ko sinamba pero walang insenso. Patuto ko na disiplina. Maliwanag na maliwanag, hindi mo nabiliban sa Kristo ko sinagawan upang sinaas, sinakunti ko ang anak ng tao sa pamamagitan ng kanyang larawan na binigay sa 4:3 ng ikalawang Korinto na siyang larawan ng mga santo at pwede kang maging haligi ayon mismo sa perskose ng Apokalipsis. Huwag ito punta sa ahas, sabi ko sa inyo mahilig sa ahas ito eh. O, sulok na tanong, Mr. Bangbaw. Bakit mo nagkandaan sa ahas? Nabanggit mo yung balik sa kabanay sa ibunto ang tawag, right? Ibig sa bali-bali ng ibunto na pinagawa ng ating Diyos, bali-bali po. Ibalikan? Okay. Muna, hindi. Pagdating po sa ating Panginoon Kristo, pero nung sinamba, laging bali-bali na. At wala namang utos sa Catechism of the Catholic Church Kanilalan, nasa our Catholic page, page 220, we do not worship the same. Catechism of the Catholic Church, this is the official doctrine of the Catholic Church, we worship and one God in three persons. Hala. Espiritu Santo. Hindi ko magpapagin ikaw, Espiritu Santo. Sino ka tanong? Okay, Sino ba? wait lang po, iba ako dyan. Huwag niyo pong sasabihin yung Espiritu Santo po. Lutin tayo, bro. Yung nagulto mo ba na lalakuan sa simbahan sa kanito? Ito po ba ay pinagawa? Ngayon sa may oras po ba si Libre na masisulat? Wala ka sulat? Inutos para gawin gumawa tayo na dito na lalawan na simbahan sa ano yung last thing sila? Yes! Old Testament ko lang inutos yan. Hindi mo ano ba sabihin yun? Asok? Let's listen sa ikalawang kronika, maliwanag sa ating presentasyon. Nasa kanyang kampo ng banal at bahay kong hindi ng larawan. Malamang, alam ko na yung itatanong mo, basta kasi kung natin gusto niya, dahil expand ko yun eh. Bigyan bakit ang mababasa niya, pinagawa ng Maris na Maria. Ang Hebrew word niyan, alalahanin mo, Mr. Mark Obao, is metoid. Yung framed images sa halingkunan ng larawan ng Iglesia Katolika. Katulayan, ayon mismo sa mga kamag-anak ninyo protestante. Hindi namin ito mag-anak ito dahil pati ito mga ito eh. Ano sabi? Ayon mismo dito sa Bible commentary, ayon mismo sa kanyang komentaryo sa 3 ng ikalawang kronika, basahin natin ha? Ayan, ano sabi? Ang nakalagay, all that was visible inside the temple was called the symbol of deity. Ano ba deity? Ang mismo sa dictionary ay Diyos. Therefore, larawan ng Diyos, larawan ng simbahan Katolika, na in Hebrew word ay metoid. Kailangan maintindihan mo yung original translation in Old Testament, Metroid at Mesoid. Magkaiba yun. Huwag kong pagdigitin. Ang pinag-iilig mo tayo yan. Next question, Mr. Marcompound. Yung mahirap. Next ko yan. Gusto na kayo natin yung tanong kung mahirap. Kinatong mo na kung mahirap. Ano yung pagkulay mo, bro, Jared? Nagandali mo yung tanong ko, nagandali mo po. Objection na Objection? Kung sabihin ka namin, kasi hindi naman nakakain yun, wala nang pansitan mo dyan. Magtanong ka, I am under process of law. Sabihin lang namin, sasagutin na itong kunin ko yun. Kasi sinisay ng unang Pedro, na hindi inugali, hindi naging Christian. Okay, tanong ko tayo, Mark. Ano ang patunay mo, bro? Paano mo makatitiyak na yung itsura na niluluran nyo, pinasisilbihan nyo, pinaglilingkuran nyo ng libunto, ay yan ay si Maria, yan ay si Cristo, ay yan ay si Consilisio Apostolic. Ano po, paano mo makitulayan sa akin na patitiyak mo na eksakto mo yan? Oo. Kaya may tinatawag sa simbahan na oral tradition at written tradition. Ano isa? Yung oral and written tradition at inuubos sa Celestine sila ikalawang kasunod. Ang panghawakan ninyong tradisyon na sa inyo'y pinangawalan ko. Ang isa sa tradisyon ng simbahan na siyang utos ni Apostol Pablo panghawakan. Alam mo ba yung Our Lady Perpetual Help? Salos ng Romani Or Dimonebis?
Si San Lucas ang nagpinta nun, hindi niya naman mapipinta yun kung hindi niya nakita yung pinagpipintahanan niya na si Santa Maria. Ngayon, bumalik ka sa presentation ko, pagpunta akong Masbate, ikaw kapintin, malalayo na tayo. That is a strawman fantasy, Mr. Ubaw. Next question. Yan pinapan mo, Mr. Ubaw. Subukan natin bibili ko. Final question, no? Sabi mo, religious Diyos ay yung mga libulto o mga laraw sa pinamilya. Meskis ng ikalawang kronika, sa kapalan mananabahay, umupit ka ng larawan. Ano yung utos na larawan? Ayon mismo dito sa inyong mga kapatid na protestante. Sa inyong mga kauban, yung iutos ng Diyos is a picture of deity glorifying the God. Ano ibig sabihin? Diyos. Saan mo nakita ng Diyos sa tunay? Diyos-Diyosan. Ano nakita mo ng Diyos-Diyosan? Yung ikaw. Next question, Mr. Marcobao. Tanong po kayo. Patapusin po muna natin yung tanong po ni Marco pa. Ang objection mo ganito? Ang objection po, hindi sa niya magtanong. Okay, mga kaya mo na. Medyo po. Linawin din ba ng bro, Charlie? Kasi nahirapan niya ito sa mga uway ka namin. Okay. Ang tanong ko bro, Charlie, ang tanong ko, yung kung mayroong ang libulti nyo, alam ko si Cristo, basta magsunod na tayo, mag-focus na tayo yung Christian. Kung may kunting revelation ng lugar ni Cristo, at ito lang yung tama doon, tanggapin mo rin ang timay, hindi yan ang ating tema. Niliwanag sa ating lahat, moderator, Roman Policy na naman, page 95 of the debate and argumentation after the edition. Hindi na alam nyo ba? Nagkirong-debate ko, wala kang pahali. Para yung mga cowboy, ay walang pala. Bigyan ang gano'n natin. Sabihin ko natin, kung pamatulan, sa Biblia, sino na santo, gusto, yun ang ating napaturayan, na hindi ito naging diba? Subukan, isa na nire-representasyon nun. Si Cristo, na siyang anak ng Diyos, na siyang ibinigay niya, sa 4:3, ng ikalawang Corinto, sa The Message Bible, Jesus in us, the scripture of God. Para sa inyo, yung best, hindi pa rin best. Kaya, next question, Mr. Magkabago. Mag-GPT kayo, ha? Ano? Okay, sundan mo yung tanong ko, no? Parang medyo mas... Maintindihan ni Bro Charlie, dapat niya dictionary ko. Okay, ano? Ibig sabihin, naiintindihan, pero kung ang punto na hindi ko naiintindihan, is too personal. Documentation of Debate Africa Edition, page 81, that is a personal data. Focus ka na sa kukurin tayo niyan. Po tayong personal na po sa calls po natin yan. Sige po, tanong po kayo. Parang kayo. Ang isa sa mga sa tanong, kiba sa kinay. Halimbawa, maglagay ako ng isang libon to. Gusto mo rin ko, ayaw ng halimbawa, gusto ko totoo. Okay, po kayo na ako. Tanong kayo. Yung totoo daw. Hindi naman halimbawa nila na ito ayaw sa Biblia eh. Totoo ba yun? Totoo yun. Kaya huwag kang magtanong ng halimbawa. Ang itanong mo, yun totoo. Tanong po kayo. Wala na sa tema to, tanong lang tanong, wala na pala sa tema. I am under cross-examination. This is your obligation na tanungin ko ayon sa sinabi ko. Halimbawa ang sinabi ko, tutunan, tutuhanan. Pamagi ba na ang Diyos mo naguto sa isang ikalawang kronika ng banal na larawan ayon mismo sa paliwanag din yung mga protestante is a symbolized the glory of God and that image is an image of deity. At ayon sa dictionaryo, the deity is siyang ibinigay in New Testament, maliwanag na maliwanag sa 1:3 ng ikalawang Corinto, The Message Bible. Hintuin mo naman yan, Mr. Mar. Ako, kumawa ang buhay ng Christian yan. Proceed. Next question ko, bro. Next question ko. Alam niyo naman kasi siguro, no? Magtanong po kayo na mga tanong po kayo. Huwag po kayong mga paliwanag po. Kung tayo ba yung sila sa sarili? Kasi wala akong makita ng tayo mo ito ni Israel. Kaya nasa tayo na pwede mo sa sarili. Okay. Yan ba ay, ano na yung katangian ng nasa sarili para masabi mo yan si Kristo? Ang unang-una, si Kristo yan.
Kaya naman ikaw yung may isa ng krus. Kaya isa na nakakamutan sa krus. Isa na yun. Isa na nare-representasyon kahit anong kulay, yun ang ating mahal sa Kristo. Bakit ako, ikaw? Pinagpinagin ka sa araw. O may panangin ka, hindi ka na siya makubaw. Kumbang ka pa rin. Hindi ko na lang. Na hindi di ba? Ang ating komposisyon, na ang larawan ng mga santos, yung simbahan katoliko, hindi Diyos-Diyosan, na ayon mismo sa kaliwanag ng inyong mga kauman, ng mga kristante. Kaya, next question, Mr. Magkabaw, tiyot-tiyotan niyo naman. Bihira naman yun, no? Kaya ito pa ito, yung clarification lang. At ito mo na ito, magtanong siya, yung ano Okay, tanong po kayo bro, tanong po kayo. ano na lang, dahil naman. Pagkakutan ninyo po, mga tanong po, hindi po magpaliwanag. Ano ba, hindi lang si Cristo ang pinaka-space. Alam ko, pero alam namin na yung larawan ng kapatunayan ay si Cristo. Dahil alam namin na nare-representasyon yan, nasa putos itaas, sa Kres 14 na yun, kasi ang tinataas naman nyo. Kami magpupuri sa mga, buong na rin eh. Ang tinataas namin sa Kres 14 na yan, at kung paano itinaas sa ilang ang ahas, ganun rin kinakailang ang tinaas ng ilang tao. Sa paano paraan? Maliwanag magkabaw, hindi mo na iintindihan. Sa 4-3 na ikalawang rita, the message Bible, Christ in us. The scripture of God. Makanya kami ito, hindi na narawan, hindi yun, hindi ka, sikas ka po sila ba? Kita mo naman, Mr. Nagambao. Ayun ako naman yan, o. Next question, bro. Next question. Okay? Yung isa na lang yung basta, kung kami yung nakakarisip ko, siya na rin ako, wala sa tema natin yung tatlong nakako. Okay, so, Yung narawan ni Cristo. Kasi ang gusto taas, sa Cristo ko sinawa, na siya ibinigay, sa 4-3 na ikalawang Korinto, ang message Bible, Christ in us, the scripture of God. So, paano pa lang? Sa pamamagitan ng karunungan ng Diyos na siya Cruz, sa 1:18, yun yung Korinto. Si Cristo pinag-uusapan natin, ang Santos ang pinag-uusapan natin, kung saan ka naman pareho. Sinabi ko sa kung tanong ka, ayaw mo ito sa examination. sorry po tayo sa rin mga friend. Next question, Lord Jared. Paano ko malalaman, bro, yung pag-lingkod ko, sa buhay ko, pag-lingkod ko sa ito, paano ko malalaman na adoration and veneration? Objection mo dito. Wala sa tema natin ang adoration and veneration. Maliwanag is thankful in akin. Gusto yung topic po tayo, bang? Okay. Cross-examination, naitanong yung sinabi ko. Sa siya kasi isang washer, yung ginamit kong term ng pagkakatira in Hebrew, sa Pesaren, without intention. Worshiping, yan ang ginawa, hindi ko rin ang washer, sa siya kasi isang washer. Gusto mo kami, naging tayo eh. Kaya, next question. Awal ka daw po. Wala namin ito. Hindi ko man. Sige. Ano po? Minutes. Proceed na. Proceed. Global Guest, hello? Okay, so alam ang dito, salamat po sa oras na ayos ang kaya ito. Naniniwala ko po wala hindi ito pansayan. Dahil po ito ay ano, no? Pagkakangal ng ganyan salita, no? Okay, salamat, no? Sa magandang presentation natin kapatid, natin ang groups ng group, si Bro. Okay? Simulan ko na po, imaginal din, yung mga nabanit niya noon, napansin ko na ako na hindi ayaw sa salita ng Diyos. Bakit natin ba ang ribulto o yung larawan ng mga kasimana ko ito
ay Diyos Diyosan. Bakit ko po inaano, no? Tinitindigan, pinaniniwalaan na yung ribultong larawan ng simbahang Katoliko ay Diyos Diyosan, ay magbibigyan ka naman ng talatang at nakikinig, no? Pero bago ako pumunta dyan, sigura ko muna sa isang paglilinaw or isang disclaimer, no? Hindi ko po nilalahat. Tanong po natin, no? Nililinaw ko muna ito para hindi ma-storm ko or bigyan ng maling, maling discussion ba? Una sa lahat, hindi ko po nilalahat ang lahat ng kakanig na iglesia ng simbahan Katoliko na nakakagawa ng idolatry. Hindi po lahat. Okay? Hindi po lahat. Ngunit, may mga ilain na nakakagawa ng idolatry dahil sa salitang adoration sa veneration. Okay? Yung dalawang salita ito ay kapag hindi natin gusto ng unawaan, ito yung pwede magtulog ng kalituan or pagkahulog sa idolatry. Okay? Ating mga talata, Isaiah 32, Jeremiah 10:5, 17:18:4, Isaiah 47, Exodus 25, 20 verse 5, okay? Jeremiah 2:27, okay? Ay, isa sa nililinaw ko rin po na hindi po lahat, ay hindi po official na doktrina na kaya naman hindi ko sabihin, hindi ko posisyon na official na doktrina na simbahan Katoliko ay ang bibulto at ang kanilang mga larawan ay sinasambal din ako, ginagawa nilang Diyos. Hindi ko po yun posisyon. Pero po, ang malaking problema kasi dito dahil sa pamamagitan ng practices ng kanilang mga pare o kanilang mga nakataas kanila, yung governing body nila, nakakulad ang makalikalip ng kanilang pare. Katulad ng pag-works sa kanilang mga pare ng kanilang pare sa bulto. Katulad ng pagsisilbi, pagpapasan, pagproposisyon, at ano ba, ito pang palaan ng pagsisilbi sa ribulto. Sa pamamagitan ng kanilang practices, sa pamamagitan ng kanilang ugalian, na ipapangaral nila, okay? Na ipapangaral nila ang adoration or veneration ng mga nagawang ribulto. Kaya importante po na maging malinaw sa atin kung anong kahulugan ng veneration ng adoration. Okay, so paglilino ng aking ipapahayag, hindi po ako napalito para makipag-away or sirahan ng simbahan Katoliko. Of course, nandito po ako para ang layunin po ng talakayan nito ay para tayo iwasan ko natin at mag-aral ng kanyang. Okay? Hindi dito parang pinag-away. Kaya sana po, huwag niyo masamayin ang aming papalito para sa ating mga pang-aral, okay? Ay panlimang, may mga talata ko kung hindi may mamaya sa pangalawang hindi ko, may mga talata akong may bibigay na hindi ko naman mababasa dahil sa limitadong oras, dahil limitadong oras. Ang aling, okay, pinapauna ko lang po, mga aling may masabi akong hindi maganda, na hindi magugustuhan na alib ng simbahan Katoliko, mga hindi na makasakit ang damdamin. Ngayon pa lang po, inisin ko lang po, umali na po, okay? Kusina po ako sa kusina po ako sa 4 minutes. okay po. Kusina po ako sa mga punto na itatama ko, sa mga ibang pahayag na natin katungkol sa Diyos, kung saan ito yung okay? Sabi niya, nabanggit na yung may baybay, may balay, may personalize, yung ang dito kalahin naman lahat ng pagluhod, ay pagsamba, okay?
wala po ako doon sa ganung, sa ganung posisyon na inuusan ko po ang bawat isa dito na ang Katoliko ka, sumasambang na sa mundo. Hindi po, wala po ako sa ganung posisyon. Ang magiging Diyos-Diyosan ko, ang ribulto at nahawan, nagiging Diyos-Diyosan ko, dahil po, pag-isipin ko natin yung presentation ng ating katungali, pag-isipin ko natin yung presentation ng ating katungali, hindi na po distinguish o binigyan ng pagkakaiba yung adoration at veneration. Ito po, tandaan po natin yung katotohanan at kasinungalingan, minsan kahiglan lang. Kahiglan lang ang revelation ang pinagkaiba. Okay? Madalas, yung veneration at adoration, nag-overlap. Kadalasan pa nga, napagpapalit. Okay? Napagpapalit. Okay? Ano ang sabi pa rin ni Bro Jared? Hindi yata alam ni Bro Mark dahil pag-load, hindi yata pag-load. Alam ko po yun. Bro Jared, alam ko po yun. Kaya nga, ang panganib sa tapos na yung 10 minutes ni Bro Jared, hindi na napaunawa sa mga kasama niya na ano yung, paano natin malalaman na veneration na lang ginagawa na sa ribulto? Paano natin malalaman na hindi tayo lumalagpas sa boundaries na nasa adoration na tayo, ay dito pa lang tayo sa veneration. Okay? Hindi na ito lumalagpas. Bakit? Kasi nagdaan mo natin, panggat ko, sabi nga po sa Jeremiah, yung nakakatawa, kailangan maintindihan ng ating kaibigan. Sabi dito sa Jeremiah 17:9, yung puso daw, may daraya. Kaya kung hindi natin lubos na unawa ang mga kaibigan, kung hindi natin lubos na unawa ang adoration at veneration, sino kaya, ilan kaya Katoliko ay nakapagpapalit o nag-overlap ang veneration at adoration. Na minsan, pinawawa ng bahaya ng mga kapatid natin na namumulo sa sistema ng Katoliko at mga CFP o mga mga Katoliko. Na hindi nila naintindihan, mapupokus ko din sa laman ng pag-lood, mapupokus din ako dito. Kailangan ko unawan natin ito. Okay? Yung adoration at veneration, present yung pagsamba. Pagkahulugan ko ba ng veneration at pagsamba, meron ko nakausap na CRT, ang kahulugan sa kanilang veneration, pagsamba. Present yung pagsamba. Yung pagkalan, sa adoration at sa veneration, parehas. Napapanood sa adoration at veneration ng pagkalan. Ang pagpapahalaga, ang pagmamahal, ang pananalangin, napapanood sa salita ng adoration at napapanood sa veneration, veneration. Yung pangalan, napapanood din po ba sa veneration? Ganun din ang veneration. Yung binabasa ang kulto, napapanood ko yun sa veneration, adoration. Yung sinisindihan sinisindihan yung kulto, yung sekso, walang kabilang. Yung buhay, nasa veneration, yes. Nasa adoration, yes. Yung magkaiba, nasa veneration, nasa adoration. Yung tumakalagay tayo. Nasa veneration, nasa adoration. Ano magkaiba natin? Mamaya, ang bibigyan natin yung pagkakataon nito kaibigan natin na magaling na mahusay na defender na kakal na Katoliko. Bibigyan natin yung pagkakataon ko, ipaliwanag kung ano yung pinagkakita ng adoration. So po, sa project sa Venetian Plano, project 15 minutes. Okay ba? Sangayon ko ba sa ating tema na tunayan ko na ang larawan ng mga saktos ay Diyos-Diyosan? Sangayon ka sa tema na patutunayan ko na ang larawan ng mga saktos ay hindi Diyos-Diyosan? Sangayon ka, hindi. Okay, sangayon ka. Kayo, sangayon ka. Ayon sa ating tema, alin ang hindi Diyos-Diyosan? Ayon din sa ating tema, yung larawan ng mga santos
Kaya ng simbahan Katoliko o larawan ni Buddha? Sorry ko rin. Parehas? Sino dito? Okay, anong objection? Categorical, you should answer ng categorical. Hindi ko lang marunong sa Katoliko. Sino pa siya? Okay, mag-regouse tayo. Sagot po kayo, categorical. Pili lang po kayo. Hindi po ito hindi Buddha. Pero po, may libisyon din po ang ibunto ng Katoliko kasi hindi na eksakto mga mukha yan eh. Kunin, illusion, puto, ngayon, niloloko natin sa sarili natin, ngayon, mukha ni Kristo. Kristosan niya. Ayong Diyos-Diyosan ang larawan ni Kristo o larawan ng mga santo. Yung ibinigay ni Kristo sa 4:3 ng ikalawang Corintios na Message Bible, sabi mo kasi, ang larawan ng mga santo, Diyos-Diyosan. Pero po, si Kristo ay promotor ng pamamahagi ng Diyos-Diyosan o ikaw, kategorikal. Si Kristo ikaw. Si Kristo ikaw. Ipit na. Next question. Sunod na tanong. Sabi mo kanina, si Buddha. Naintindihan mo ba ang aking unang tanong kaya sinabi mo si Buddha? Yes or no? Yes. Ngayon, sabi mo si Buddha, naintindihan mo yung tanong ko. Yung tanong ko, ano sa aking tema, ano yung mga hindi Diyos-Diyosan? Yung larawan ni Kristo o larawan ni Buddha? Sabi mo, larawan ni Buddha. Ano? Saan mababasa sa Biblia na ang larawan ni Buddha hindi Diyos-Diyosan? Dahil sinabi mo, sumalaan ko sa tanong ko, anong kapitulo, versikulo, yung larawan ni Buddha hindi Diyos-Diyosan? Tungkol sa kamulugan. Next question. Sunod na tanong. Tinatanggap mo ba magkumbaw na lahat ng larawan, pati larawan ng mga santos, ayon sa Biblia, ay Diyos-Diyosan? Yes or no? Yes. Okay, kaluwanan. Ano yes? Sa Kristus ng ikalawang kronika, ang Diyos mismo nag-utos na umungkit ng larawan. Nag-isip ako na rito ha. At yung larawan na inutos ng Diyos ay larawan ng mga banal. Yes. Kung lahat ng larawan, pati larawan ng mga banal ay Diyos-Diyosan, sinabi ko ba na ang Diyos mismo gumagawa ng pamimigay ng Diyos-Diyosan o ikaw? Kategorical. Ikaw ba? Ano din? Sasunod na ba? Question. Graduate na ko, madali ko. Sige na tanong. Meron ka bang mababasa sa Biblia ang larawan ng mga banal na inutos ng Diyos ang Diyos-Diyosan? Ayon mismo sa konteksto ng translation ng ikalawang kronika? O ito ay hindi Diyos-Diyosan? Kategorical. Diyos-Diyosan. Ngayon, anong Diyos-Diyosan? Yung inutos ng Diyos na larawan ng mga banal, ano, maiimpyerno ba ang Diyos ang Diyos-Diyosan yung ipinabigay na o ikaw ang maiimpyerno? Next question na naman. Parang narinig ng mga tao. Pero sa mga pipilihan ng next question na rito, you should answer that categorically. You have cross-examination. Sa rules po natin yung sa most answer categorical team. So, proceed. Okay na. Next question. Okay, sige na tanong. Sabi mo, yung paghalik ay uri ng pagsamba. Sakto ka ba na sinabi mo yun o sinuwari ka? Sabi ko yan. Sanayin ako kahit sanayon. Ano, hindi yan. Isang larawan ng Diyos, larawan ni Kristo, or yung pinuportray niya, yung Felix. Ngayon, at humalik ka sa isang santo o kanal na halik, maiimpyerno ka ba? Yes or no? Yes, maiimpyerno tayo pag tayo sumasa Kristo. Hindi siya malito, wala ko sinabi sumasama sa Diyos. Ang tatlong ko sa'yo, yung paghalik sa banal. Wala ko sinabi ng Diyos. Okay. Ko sa'yo, yung paghalik pa sa banal. Yung mismo ang nagsabi ay pagsama sa Diyos. Yung mga gumagawa ba nun may impyerno, ikaw may impyerno. May impyerno kasi sa'yo, Pablo, yung simulan siya sa ayaw nila, sabi niya, huwag niyong gawin, yes, mga tao rin gawin ng milad niyo. Buhay pa sila, ha? Buhay pa sila, ayaw nilang pinagsisilbihan, Sunod tanong. Pero ngayon patay na sila. Okay na pala. Bro, tayo na. Ngayon, narinig niyo kasi matinda, out ito. Ngayon, sabi na, ang paghalik sa mga santos ay pagsamba. At yung paghalik doon ay ikay impyerno. Sa din sa listang Roma.
Si Pablo, pinapakita ng banal na halik. Maiimpyerno ba si Pablo sapagkat pinapapati niya ng banal na halik yung mga banal? O ikaw ang maiimpyerno? Kategorical. Next question. Next question. Sunod na tanong. Saan mababasa sa Biblia o sa Synoptic Gospel ni Cristo na ang paghaling ay uri ng idolatria o pagsubok? Ang halik ka, isa? Sa nila, sa Synoptic Gospel, Lucas, Marcos, Juan at Mateo. Konsiderado na Synoptic Gospel ni Cristo. Huwag kang magbabasa ng sunod na lalaki. Basahin mo daw sa Synoptic Gospel, bro. Wala ka sa ang test mo po. Wala nang nabasa. Ngayon, wala kang nabasa. Alam mo, gusto mo gabaw. Sa ating o ating proposisyon, aking patutunayan na ang larawan ng mga santos ay hindi Diyos-Diyosan. Ayon sa ating tema, alin ang hindi Diyos-Diyosan? Yung larawan ng mga santos o itong distilled water? Kategorical. Yung distilled water, pagpilihan mo lang yung kasi ito, ayon sa ating tema, ang object mo ganito. Ayon sa ating tema, ang pinirmahan niya, nagpirmahan kami kanina sa kumpento, patutunayan ko ang larawan ng mga santos ay hindi Diyos-Diyosan. Ngayon, ayon sa ating tema mga tubaw, alin ang hindi Diyos-Diyosan? Yung larawan ng mga santos, kaya nga nakikita mo? O ikaw gusto mo natin? Ano nga? Ibon ito na pinili na tingnan ka bro. Sagot po kayo sa Ayoko na rin yung objection mo kayo. Examination, huwag ka naman nag-gaya. Kung hindi po kayang sagutin, next question na lang po tayo. Yes, ito. Yung dalawa ng mga banal. Ayun, dalawa ng mga gusto sa unik-unik. Ngayon, tinatanggap mo ayon sa ating proposisyon, ang hindi Diyos-Diyosan ay larawan ng mga banal. Si Santa Maria ba ay banal? Kategorical. Banal? Pinaging banal? Okay? Pero po, ang problema po, iba-iba yung recognition, iba-iba ang mukha ni Maria, pagtabi-tabi natin yung mga rebuto. Kung ako lumuhat dito, iba yung mukha niya ko, sa iba doon, ayun tama. Okay na, yun ang tama. Nagkakala ng mukha ko ng Maria. Ay, ito sa akin. Kung ayon mismo sa iyo, sagot Diyos sa rito. Sa 3 ulit ng ikalawang kronika, ipitigil na dito, Mr. Magkumpaw. Pagkamang tiwalitis ay new religion. Sa 3 ng ikalawang kronika, yung ginamit na term ay graven images at ang Diyos mismo ang nagutos. Tanong, itong larawan na ito, graven images ba o miklae? O bote lang bote lang tagduan. Ano yan? Graven images. Ano? Graven images pa rin. Ano? Inumas pa rin ang hindi pinagyung ito. Mula Genesis na Revelation, at balik sila ng Diyo, wala tayong malakas. Sabi ng pagkakais na, nagawa sila ng mga dito, nagawa sila ng mga luhugan, pasilin, pasilbihan, alam-alikan, wala pong hintay, balik-balik rin mo. Kabuti ang mga kabuyan na makinig mo. Ibig sabihin ni Mr. Ron, although ang pagpuposisyon pala at pagpupuhat sa mga larawan, ay impyerno o ikaw ang may impyerno? Ikaw ay impyerno. Huwag na litrato itsura na nirepresentahan. Makita mo, ang larawan ng linggo pa ito, makita mo ibang larawan. Okay na ba? Okay na. Hindi ka magagalit? Okay na bro. Okay na. Hindi mo magagalit. Girlfriend ko yun eh. Hindi na akong ganito. Okay naman. Ngayon, kung ikaw yung impyerno wala ang pagkukasalin sa larawan, sa sais ng Joshua, yung term na ginamit doon ay Miklael, ang pinasa nila at nilitid nila sa bayan. Pag sinabing Miklael, graven images o human graven images kahalintulad ng larawan ni Santa Maria, maiimpyerno ba yung pinagkakatiwalaan ng Diyos dahil nagpasal sila ng larawan at kiniligid sa bayan? O ikaw, at ang buong born-again Christian sa Dipuong o sa buong Pilipinas na maiimpyerno. Sino? Yung mga propeta ng Diyos na nagpasal o kayong lahat ng born-again Christian na sa demonyo? Ibang born-again ng Tuhan, objection na tayo. Tanong ko kita hindi naman kasunod ang demonyo. Jared, huwag niyo pong sasabihin po na sa demonyo po.
Ito moderator. Mike yan. Ito moderator. Ang tanong ko sa kanya napakadali. Sagot po kayo kategorya. Ang tanong ko sa iyo, ilang na kanina, mga kapatid, mga iksuon, nasa sais ng Josue, ang pagkakasal ng larawan ay makaiimpyerno. Yung mga propeta ng Diyos na pinagkakatiwalaan niya. Sa sais ng Josue, nagpasa ng tribunto na in Hebrew ay Miguel, kahalintulan ng larawan ng Iglesia Katolika. Maiimpyerno ba sila? O ang buong born again Christian na maiimpyerno ba sa mga kategorya? Mamili ka sa dalawa. Kategorya. Hindi na pinapayag ang mga Sean, moderator. So, sagot po kayo kategorya. Hindi ko tiwala. Kayo ulit ang nasa. Ano ba pipilihan ko dalawa? Chief? Bakit mo dalawa? Hindi mo yung pipilihan yun. Na pinagkakatiwalaan ng Diyos. Ikaw, sagot. Okay, sagot po. Sila yung nagbuhat. Ang bubuhan ng tribu. Okay, Sean, moderator. Okay, sagot po kayo sa dalawa. Kayo bro, kategorya. Kung ang kategorya ko, yung nagbuhat. Ang nagbuhat niya. Yung nagbuhat ay gumawa niya. Okay. Sunod na tanong. Saan mo maiimpyerno na sila kung ang binuhat nila suwag na imahe? Ngayon, yung binuhat nila na inutos ng Diyos sa Injilyo ay Mikael. Banal na larawan ba yun? O balbal na larawan? Okay. Living images na ang ano ko sa'yo, banal na balbal. Oh. Banay daw ba? O wala? Ayun, ang duming besen, siya na ang president. Wait lang po. Opo tayo may sakay. Banal, wala yun, banal. Banal, si Pag-ibig ng dalawang tubig ay doon ang presensya ng Diyos. Sino nga doon, hindi na nalahan ng presensya ng Diyos sa luwag ng gamay ng tao. Kaya mag-iis ang Philbins, pag-ibig ng dalawang tubig ay doon yung presensya. Yun ang binubuhat nila, hindi buti naman na gawa ng kamay ng tao. Hindi po na nila nagkawalatian ang presensya ng Diyos gawa ng kamay ng tao. Sinunod na, hindi sa pagitan ng dalawang tubig. Pwede ba kayo tayo? Opo, sagot na. Ano? Dukuduras eh. Okay, sunod na tanong. Kung hindi na nangahan sa the Ark of Covenant lang nangahan at hindi sa larawan ng Iglesia Katolika, yung pinagbatayan namin ng paggawa ng larawan sa Christus sa Tagalog, premise ko moderator ha? Sa Bible commentary, this is picturing the presence of God. Ngayon, kung ako sa Christus ng ikalawang kronika ay may presensya ng Diyos, ang Hebrew word na ginamit ay Mikra of graven images. Tanong ko sa iyo, graven images ba ito, kahalintulad na ilutos ng Diyos at nandun ang presensya ng Diyos, o ikaw yung graven images? Ang sagot ko, bro, ano ba yung image? Kategorya. Kategorya. Yung kategorya sa ito, graven images. Salamat, lumami na naman. Pero, Old Testament yan, wala pa sila Maria, mga ganang apostles, Kristo. Kaya, ang layo, inuhukutan ng talata. Pero siyempre, huwag mo na huwag natin pilipitin ng nakasulat. So, kung narito, kung isa sabing pilipitin, wala ka pilipitin dito. Ako dito ng talata, pinakalas ko, hindi ko pinipilit kung mga matangka. Mga na yan eh. Ang pag-iisip na kamamuhan, dito bro. Sa 24 na pinakawin ang kasalanan, nagkakasala kasi sinasabi mo, hindi mo kung pinipilit yun, salita ako na mga matangka. Bira ka naman yun. Ngayon, sunod na tanong, kung wala ang larawan ng Kombinasyon Kamariang Birhen, yung word na Mikra graven images o human graven images, ang tanong ko sa'yo, si Santa Maria ay human, ang halintulad ng nasa Christus ng ikalawang kronika ay human graven images o alien si Santa Maria? Sabi ko na. Human graven images sa graven images. Ang problema, yung pinaghuhukutan ng talata, ay hindi po patungkol sa mga apostles, si Cristo, hindi po sa pinagagawa ng mga ito. Sunod na tanong. Ngayon, kung graven images o human graven images ang nasa Christus ng ikalawang kronika, at si Santa Maria ay human graven images na ating nakikita ngayon. Parehas kayong pinutos ng Diyos at yung larawan ni Santa Maria, ngayon parehas sa graven images. Ang pinagsasabi mo, malaki na Diyos mo, kung siyempre, ito no? No. Bakit na tayo ba? Yung graven images noon, namin ng mga cherubim, mga ng mga hayop, mga
Kung ano ba, pero hindi ka matungkol sa, sa sunod ng apostles kay Maria at Cristo. That's what I'm saying. Therefore, hindi malalarawan ng Iglesia Katolika ang nasa Kristus ng ikalawang kronika sa katulad ng Arhel. Yes o no? No, dahil, kung hindi larawan ng Iglesia Katolika ang nasa Kristus ng ikalawang kronika, gaya ng sinabi mo na inudus ng Diyos, ayon ako sa sinabi mo o sa sinabi na ito ngayon mo? Sa ngayon ako gusto na kasi hindi, obligyo mo ganito. Naripid ka naman. Ang tanong ko sa iyo, saan ayon ako sa sinabi mo? Na ano sa Kristus ng ikalawang kronika ay hindi larawan ng Iglesia Katolika sa pagkatanghil. Tinatanggap mo ba yun? Yes o no? Tinatanggap. Ayun, tinatanggap. Nandun sa kronika, ito po ay Cubin, okay? Yung dalawang Cubin na yun, hindi lang siya ng contestation ng Diyos. So, this is a pagitan. Pero siya, sulit na lang. Hindi lang, sinuot yung pinagawa. Nasa pagitan, lang sa Cubin na English, sulit na lang. Ngayon, kung hindi larawan ng Iglesia Katolika ang nasa Kristus ng ikalawang kronika sa mga anghel, ano? Kung larawan ng Iglesia Katolika, anghel ba? Gaya ng nasa Kristus ng ikalawang kronika? O ikaw no? Anghel ayun, anghel pala. Pero hindi nga yun nasa Katolika. Hindi nga yun. Yung nasa Katolika. Patay ko pa yung description. Ibig sabihin, guni-guni lang nila or pinapaniwala nila sa sarili nila. Kapag paano sila magkaiba? Okay? Next question. Okay. Ngayon sabi mo guni-guni. Saan mababasa sa Kristus ng ikalawang kronika na yung pinagawa ng Diyos ay guni-guni? Wala ko? Ayun, wala. Ito yung nasa Biblia sa pinagawa. Ayun na gano'n. Ito ha, pagbibigyan na kita, gumal. Kasi baka makakita ko na ako eh. Pagbibigyan kita. Sabi mo sa Old Testament lang. Ngayon, babasahin po ulit yung hindi mo maigibang talata. Sa 4:3 ng ikalawang Korinto, Christ give us the restriction of God. Naihig ko ay neglect. Okay, yung last 30 seconds. Please, 30 seconds. Meron ba kung nabasa sa New Testament dahil ang sabi na nabasa sila sa Old Testament, ang mga nakawang ng Santo? Ano? Kung ang kalawang Korinto 4:3, na si Kristo mismo ang nagbigay ng larawan ng Diyos. Old Testament o New Testament? Kategorikal. New Testament. Jadi meron ko lang sa sabi dito sa 2 Corinthians 4:3, ito kasi yung bro, dungan pa. Okay, proceed tayo sa... Next question. Tayo bro. Tayo na po, bro. May... Sino mo nila? Turnin tayo sa rebuttal. Tatanong si Bro Jaren kay... Ano ko ba yan? Siya pagkatanong niya. Buhay ako na dito. Ngayon mga kapatid, mga kababayan, makita niyo ang kapalimagan, kapakakan, kabulanganan, kasinungalingan ayon sa 8:44:1 ni Mr. Michael Bao na tinatawan ng born-again Christian. Bakit? Siya mismo kumain. Nilarawan ng Iglesia Katolika ang susunod dito na ikalawang kronika. Ano ba? Pinag-ayon ka na. At ikaw rin mismo sumang-ayon na ikaw ang hindi mga Diyos-Diyosan. Pag-diskusyon na natin, sumang-ayon ka na. Inilukog mo ang sarili mo sa sarili mo, hindi matatangay ka sa nilagay ka. Maluwag ka sa lugar. Hindi na naitiba ang ating napakasimpleng haligi. Na ang Diyos mismo ang nag-utis na umupit ng larawan sa Kristus ng ikalawang kronika. Nakahulugan. True. I neglect all human images, all human created images, ahalin ko na bisip pa kayo bigay. Kaya meron ba in New Testament na inubos na Diyos? Maliwanag eh. Talagang hindi ka sa Diyos, pinula pa hindi ka, nanilayang Diyos ka. Tapos daw siya ng Apokalipsis, mautaan kung bakit, ay kakawin kong haligi ka lang na kami ng mga haligis, kayo hindi. Tapos tatalong-talong daw sa inyo. Ang bihira ka naman nun. Haligin mo na santo eh. Hero plan, human images. Patuloy na ipinatuloy inyong testament. Yung kautos ng Diyos,
Testament, sa 3:10 ang ikalawang tronika. Kaya baka kasahin mo yung 7:12 ng Hebreo. Ang tinutukoy doon is Levitical law. Hindi kasama yung larawan doon. Siya pa ipinatuloy yun. Si Kristo mismo ang nagbigay doon. Kaya mabasa-basa yung kalangkaan na binasa. Dito na katanungin, ito ang basahin mo. Sa The Message Bible, because the rules of this debate are acceptable all versions of the Bible. Greek, Hebrew, ang dating Biblia, FBA, ang FBA. Tapos ito rin, ayun lang kami, hindi ko lang muna sila ito. At isa doon ang binasa natin sa The Message Bible. Hindi niya natutulan ng lahat ng talata. Sumakayang siya, umamin siya, talo na ba siya? Talo na. Kaya, Mr. Marlon Bao, sa samahan kita, magpapautismo ka sa simbahan katoliko. Kasama yung mga miyembro niyo. Dumating na kayo sa simbahan na siyang haliki, ang suhanan, superskipse, naunang Timoteo. Dumating ka ni Sir Marlon, tanggapin ka. Kaya gusto matanggap ka ng bulan. Bakit magpapababati ng kapag kanya utos? Ang kanya utos, malamang sabihin niya. Kaya ang Diyos ay sinasamba sa Espiritu ng katotohanan. 4:24 na naman. Ang harang tutol ko. Nasa kapikiling ka natin ng Diyos. Ayun, kung ang Diyos ay utos, sambahin sa Espiritu ng katotohanan, sa paanong paraan. Yung katotohanan na konteksto sa 4:24 yun yung portion sa utos. Ang mismo sa utos ng Diyos. 3:10 ng ikalawang kronika, sa trap ng panalang bahay, umukit ka ng larawan. Larawan ito. Larawan. Larawan may initos nito. Larawan. Kaya ito. O, human graven images at saka yung tulad ng mga santo. Ng simbahan ng Katoliko. Walang kang mababasa na ang larawan ng mga santos na ilutos ng Diyos ay konsiderado lutos Diyosan. Ang sabi nila, at ikaw na mismo ang umami nun, mismo ang nag-ombaw. Kaya congratulations, Mr. Ron. Okay lang? Congratulations sana sa iyong pagkatalo sa diskusyon na ito. Malamang may mga itatanong ka. Alam ko, iipitin mo ko, pero never kang makakaipit pasok si Brother Jared ang Catholic Faith Defenders ng mga kalaban mo. Dahil papasahin mo pa lang, alam ko na ang babasahin mo sapagkat dati akong protestante. Dating protestante. Ito ba rin? Dahil ang patunayan nila na mali ang kanilang paratang sa simbahan ng Katoliko na ang larawan ng mga santos o yung inutos ng Diyos sa kanilang simbahan o halitin sa 3:12 ng Apokalipsis ay Diyos-Diyosan. Wala na ang mababasa niyan. Utos pa nga ipataas eh. Kaya naman pinupok kayo ng martilyo. Pinupok ng martilyo. Tama ba yun? Ay nako. El Sensado, mga kapatid, mga kaigsunan, nagpapalit pa siya, may laptop siya, tayo old school, hindi ko pa nabasa ng maliwanag, siya lang ang nagpapalago, yung ginawa ng mga propeta na inutos ng Diyos sa kanyang templo na ipinatuloy ng ating Panginoon sa Kristo sa 5:17 ng Mateo ay hindi mga Diyos-Diyosan, kundi larawan ng mga banal. Kasi kayo, wala kayong banal. Ang pabait nyo, ito kami born again. Hindi ako nag-iinom, hindi na ako nag-iinom. Hindi ko kasi oh, kapag ka na sa simbahan ng Katoliko ko, hindi ako ng babae. Ano ba babae ko? Okay, nasa born again ako, hindi. Pag talaga mga boy na ganyan, mahilig sa ganyan, mga testimony namin. Kasi numalingan eh. Kaya, basta tayo sa ating tema mga kapatid. Yung mga episyon. Lahat ba ng larawan ayon sa Biblia ay gusto sagot kayo? Hindi. Bakit? Dahil kung i-consider natin na lahat ng larawan ay Diyos-Diyosan, maski pala yung inutos ng Diyos, Diyos-Diyosan. Yung utos na iprosesyon ng Diyos sa isa-isa ng Josue, Diyos-Diyosan. Kaya tinanong ko sa kanya, kung Diyos-Diyosan, saan ayon naman ay Diyos mismo promoto ng pagsumato sa Diyos-Diyosan o ikaw? Hindi siya nakasagot. Next question. Hi! Oh my God! Next question. Talagang hindi tunay na Kristiyano. Ngayon, pinagpulit ng Kristiyano, Kristiyano siya ng unang Petro, handa ka sa pagsagot. Lahat ng tanong natin, maipit siya, mapugot ang kanyang ulo,
Baka mamaya suntuin na siya ng kanyang kamay. Ano? Ayon sa 8:44:1. Pinasasama niya yung mismong utos ng Diyos na banal, kaya ang kautosan ng Diyos ay banal. Ang isa doon, yung mga banal na larawan, may binigay mismo yung New Testament ang katinuloy ng Diyos. Pagkakaroon natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya, Mr. Mutulao, may tinatawag sa pangawin ko. Welcome kayo sa Catholic Church. Kung paano akong tinanggap sa Catholic Church, ngayon din namin kayo tatanggapin sa Catholic Church. Ang one, holy, Catholic, Holy Church, founded by Jesus Christ, David. At, Mr. Mutulao, may pwede ka pa magdesisyon. Para malinis ang iyong mortal sins sa pamamagitan ng sakramento ng bautismo. Yung pinusli sa isang gawa, iaksisi ka sapagkat ang Diyos naman ay magpapatawal. At burahin mo na yung iyong stand na dati ko rin stand. Dahil alam mo, nag-diskusyon tayo noon, protestante ako, I am against the Catholic Church, but now I am the defender of the Catholic Church because I know the truth. The Catholic Church is founded by Jesus Christ. And the teaching of the Catholic Church is came for our Lord Jesus Christ. Kaya nang ibinigay niya na panalangarawan sa 4:3 ng ikalawang Korinto sa The Message Bible. Ano ba? Yung wait na natin para makapagtanong na si Mr. Mark Pombao. Okay, yung tanong po kayo, 15 minutes. 15 minutes na. 15, baka na. Doon na naman na. 15. Yun ang tanong, bro. Yung hindi ng insenso, adoration, veneration. Objection, moderator, wala akong nilatag na veneration, adoration, hindi ng insenso. Ang nilakad ko ay mismo sa ating proposisyon na ang Diyos mismo ang nag-utos na umukit ka ng larawan sa kanyang templo at yun ang sinunod ng simbahan katolika na ipinatuloy ni Kristo sapagkat ang nagkatag ng simbahan katolika sa Krisis 18 na Mateo ang ating Panginoon Kristo kaya yung tinunay nakautusan ng ating Panginoon Kristo yun ang sinusunod namin sa simbahan katoliko at napatunayan natin sa diskusyon na ito na yung larawan na ilutos ng Diyos ang pinatuloy ng ating Panginoon Kristo hindi Diyos Rosan. Siya mo kung tanungin, Mr. Magbumbao. Ilang problema. Ay, ito mo ko siya hindi ko nilatag eh. Ay, alam ko technical, objection na ito. Roman policy. May objection na kayo. Ano ang objection sa ating binibay? Ano, malatag na yung paglilit. Kaya gusto ko malaman yung mga adoration o veneration. Ano yung pag-uwi, kailangan, baka na lang hindi siya kapitibigyan. At siya magaling ko. Nilatan ko yun in my first hand, not in my second hand. Kaya, ang itanong ko sa akin, yung ating ipinrepresenta in second stand, in first stand, because that stand is already resolved. Hindi mo natutunan. Kaya ang tutunan mo, my second stand, ibahin mo, kung gusto mo, mag-ulit ka ng bulldozer, ayaw din mo, tignan natin kung magigiba mo. Next question is kung ba? So, ito ang objection granted ng librong Jared. Okay, next question na po ako. Next question po. Nabanggit mo na tinitindigan mo kanina, di ba? Diyan, pagkakamag-ambis ko rin, tinitindigan mo kanina na yung bagay na mga rinulto larawan ng simbahan katoliko ay inutos na paggawa. Saan pa yung natin sa Biblia? Pinahas ko na kanina eh. Presence na ikalawang kronika in Hebrew, may klaet sa pagkatyon ay larawan ng mga banal, ang Santos ng Iglesia Katolika'y banal, ibinatuloy ng ating Panginoon Kristo, yung kinanalize ng Church ng mga banal, sa Prestosi ng Apokalipsis ng mga nagtagumpay, gagawin niyang halipin sa kanyang templo. Anong klaseng halipin? In Hebrew, may klaet na manifestasyon ng kautosan in Old Testament sa Presence ng ikalawang kronika. Kaya, kinukin mo yan, Mr. Matubaw. Baka pwede basahin mo 25 na Roma, maipit mo pa ako eh. Next question. Bro, Jared, sinabi ka dun sa second chronicle na ginagamit yung talaga. Ano po yung graven images na specific na nababanggit dyan sa second chronicle? Kung sa original translation, human graven images. At ayon naman sa Bible commentary, images that glorify God. Blasphemy na sabi mo discussion yan. Maliwanag na maliwanag. Kumanta tayo sa original translation, yung inutos ng Diyos ay niklae o human graven images. Kasama doon si Santa Maria, kasama doon ang mga santos, kasama ang mga bulakay. Yung simple ang katoliko. Next question, Mr. Nagumbang. Question bro.
dahil sa pinagpapalagay mo na written images, ang nabanggit sa ikalawang Chronicle, pinagpapalagay mo na ito ay yung mga ibigay-arawan ng simbahan katoliko. Okay? Ano po ang specific na pinagawa doon. Yung specific, kung hindi po tayo, kung nabasa, kung hindi ko lang ito lang, yung specific ko, yung specific, babasahin ko sa original translation. So pagkat nag-usama ko sa ating Biblia, baka sasabihin mo, bogus. Magbasahin ko sa magandang balita Biblia, sasabihin mo na naman, bogus. Balik tayo sa original translation. Size din sa isang Jeremias, bumalik tayo sa ating nasyong programa ko. Palo ka. Kaya maliwanag sa original translation, specific ang nakalagay, Mithrae o yung frequent images ang tulad ng sungkos, ng sungkos yung pahala. Tinukos mismo yung ating Panginoon ng Kristo. Ibigay na hindi lang sa'yo, kaya hindi mo natutunan. 4.3 na ikalawang kapito. Next question, Mr. Next question ko rin, Jared. Tanggap niyo po ba na maraming variation na itsura na inyong bibutan? Yes, maraming variation, pero isa ang representasyon, yun ang ating Panginoon Kristo. Kailangan namin sa puso namin yun, sapagkat New Testament, sa mga apostles pa lang, siya mismo ay nagbigay sa 4.3 ng ikalawang Korinto sa The Message Bible. God give us the picture of God. Pero iisip na representasyon. Yun ang ating Panginoon Kristo. Marami tao, di ba ka? Ito naman yung mukha mo. Ibig sabihin pala, hindi si Merkong Bauyon. Pero parang yun, hindi nagburang. Yun na ngayon. Yun ang gawin. Next question, Mr. Merkong. Naniniwala ko sa mga brother na nasa hindi ko kasi sa Exodus naniniwala ko ba na yung naging tungkulan ay iniisip nila na yan yung nakakaroon sa kanila sa sarili. Ano tanong? Naniniwala ako eh. Pero hindi kami naniniwala na Santa Maria tagapaglikha. Hindi kami naniniwala na si San Jose tagapaglikha sapagkat hindi sila tagapaglikha na sinasat marami tayo mismo sa Catechism ng Catholic Church, the Holy Trinity, kawan ka, in three person. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang utos sa Christis Katikano ng Tronita. Kung ano pumunta sa guyan din ko, baka mamaya kayo Mr. Pin, ka na pumunta. Next question, Mr. Magumbaw. Yung mahirap. Tanggap mo po ba, balik sa tanggap tansong ahas eh. Tanggap mo po ba yung tansong ahas? Sinisimbol na po yung cross ni Joshua. Yung Joshua, it's sentence. Yes, 14 na buwan at kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ahas, dati kalaunan ni sinampang kaya sinira. Pero meron dito manifestation ng ahas na yun na hindi pa sinasama ang New Testament sa 3:14 ay gayon rin kinakailangan itaas ng tao. Sa pamamagitan ng kanyang larawan na binigay sa 4.3 ng ikalawang Korinto ang Message Bible. Kanina ko pinapasa yan, Mr. Martambao. Baka nag-iisip ka lang yung may tatanong mo, kaya paulit-ulit. I am under cross-examination. Ngayong sumang-ayon mo yung sinabi mo. Ngayong sumang-ayon ka, na yung kansong ahas, sinisimbolo yung cross ni Joshua. Ayon sa Tres 14 ng ngayon, sumasangayon ka. Dahil sumasangayon ka, naniniwala kayong sinisimbolo nung silang bayo pinasira, pinawasan. Naniniwala ka nito. Ako sinira talaga yun. Pero nasa Tres 14 ng ngayon, hindi sinira yun, sapagkat hindi sinasamba yun. Dahil maliwanag na maliwanag, our Catholic page 220, we do not worship the sea. Di namin gisimba ang nakikihan sa simbahan. Sa Tagalog, hindi namin sinasamba ang mga sintos at ang larawan ng mga sintos. Kaya pinasira yung Tres 14 yung ginto ahas, kasi sinambay, baka ikaw sumamba ka rin. Kaya sinira.
Ang manifestasyon ng hindi na nasisira. Sa 3:14 ng 1, si Kristo, na anak ng tao, nabinigay ang larawan mismo niya sa 4:3 ng ikalawang Korinto. Kaya Mr. Mark, kung ba wala ka pa mahirap na tanong yan, maaari mag-search ka sa GPT. Para na-ifit mo si Brother Jared. Next question. Kunin ko na po yung posisyon niyo ba sa akin? Mas mo kung ulit. Ito mo magtanong ka. Magtanong ka. Objection mo dito. Objection. Wala siyang karapatan na kumuha. Masama eh. Ang karapatan na magtanong ko sa iyo ang cross-examination. Hindi kumuha. Okay, tanong ko kayo. Pinagdadaan niyo po ba yung panalangin pagsamba papuri sa mga rebulto? Para hindi sa mga rebulto, kundi sa representasyon ng mga rebulto. Utos? Saan mabasa? 2:1 ng unang Timoteo, ibig ko sana kasaluhin malaking manalangin kasi mga doon mamagitan. Sino-sino sila yung mga santos. At yung nire-representasyon mga santos na yun ay yung mga kinanonize ng church at yung mga banal na mga nagtagumpay sa Kristo silang Apokalipsis na mayroong arawan. Gaya ng ginawa ni Josue sa Second sa isang Josue, nanalangin sa Diyos, pero nakasarap siya sa ribulto, hindi ibig sabihin ng sinasamba yung ribulto. Kaya pupunta na tayo sa intercession of the saints yan eh. Gibain mo yung sinabi ko at nilapag ko sa diskusyon na ang mga mga santo ay hindi Diyos-Diyosan. Intercession of the saints. Kasi canonization ka na pumunta. Pabihira ka naman o, bumalik ka sa tema, kaya na may kanta, bumalik ka na baby, kaya bumalik na. Kaya lang, gusto lang kung bawas sa akong tema. Gusto mo ganito, kulang ako yung tanong ko, hindi natin nakuha na mo. Kaya siya mo dahil ikaw, ang karapatan niya magtanong, hindi sa akin ipaunawa. Tapos sa yung magsasalita mo, ang karapatan niya magtanong sa akin. Tapos ayaw ang gagawin sa examination. Kaya lang po, may objection mo. Pero okay lang. Ang tanong ko, bro, sa akin, hindi din yun, no? Hindi ko sinasabi, yung panalangin, pagsamba, at yung papuri, ay pinapangkin ko yung gusto nila na present. Ang sinasabi ko, ipinagdadaan yung tubang, si Santo, yung panalangin, ay yung mga ibuntol sa arawan, pinagdadaan yung tubang, yung panalangin yung pagpuri, yung ipagsimbalin, para doon na sila nagdadaan sa ribulto tarawan para doon na sila magsasabi. Ito tayo sa ribulto. Aalaman sa nire-representasyon ng ribulto, hindi sa ribulto. Bakit? Our Catholic Church 220, we don't worship the saints. Hindi mo paratang sabi na, sinasamba kita, Santa Maria. Santa Maria ang Birhen, ipanalangin mo kami. Wala kami aral. Santa Maria ang Birhen, sinasamba kita. Pag sinasamba ko, wala sa akin ang Diyos mo. Magtanong ka, next question. Next question, kung hindi mo pinagdadaan yung panalangin, yung pagsama kapuri sa ribulto larawan, kung hindi mo pinagdadaan, bakit po kayo lumuno sa kapila? Bakit kinakalilan? Bakit kinasisid at tinahandugan? Kung hindi nyo pinagdadaan yung papuri pagsama, ayan ano, hindi ko ba sabihin? Hindi ko say? Ito po ba ang minigura nyo? Kasi hindi ko pinagdadaan eh. Okay? Ano tanong? Hindi ko pinagdadaan. Next one ito. Hindi nyo ba pinagdadaan o pinagdadaan nyo? Pinagdadaan namin sa representasyon ng ribulto. Hindi sa mismo ribulto. Gano'n ang ginawa ni Propeta Josue sa siyempre sa isang Josue. Nakapagpapira ba siya o nakalubod siya sa ribulto, nakalim sa katuwa ng mga apostol sa mga bersikulo ng Hebreo may larawan, pero sa Diyos siya nananalangin. Pinadaan na sa mga santos na yun ang intercession of the saints sa 2:1 ng unang Timoteo. Sabi pa, awal pa kayo, pwede, pastor, ipanalangin mo kami. Kasi ipanalangin mo kami. Ay, nako! Ano pinagpabuhalan mo? Sunod na tanong, Bishop Magabaw. Sino ba yung sagot mo, bro, Jared? Handa ko yung sagot mo. Sino ba yung niluluhuran doon, bro, Jared? Yung Philippine? Yung dalawang Philippine ba ang niluluhuran? O yung patilan, nandun yung presensya ng Diyos? Alin po ba ang niluluhuran doon, bro, Jared? Yung ripunto ng masakal ng Prince. Sa isang Josue. Dinapat ni Josue kanyang damit, magpatiruan sa lupa sa harap ng kaban ng Panginoon. Kaya nakapagpatira pa siya sa harap ng kaban ng Panginoon, pero ang sinasamba niya yung Panginoon. At yun ang ginagawa ng Iglesia Katolika, hindi upang sambahin ng mga larawan, kundi upang respetuhin. Malino na malino sa aming katisismo, hindi sa inyo. Thank you, Bible alone.
Ang ayon rin mismo sa our Catholic faith, page 220, hindi namin kasamba ang mga balaan o hindi namin sinasamba ang mga santos. Kaya pinapalabas mo sinasamba namin eh. Baka maraming kung kayo sa sunod, magsasayawan tayo dito. Next question, gusto na kong bago. Kala ko bilis na yun, out of the cover, out of the cover. Kala ko ng TV. Sabi dito sa number 789, siya sa Exodus 25:22. Ano daw, sa gitna ng dalawang kinugin ako, hindi yung kinugin, sabi, masaya natin ha, mula sa itaas, sa lugnukan, ng awa na nasa ibabaw ng kabalang katotoo, na nasa gitna ng dalawang kinugin. Tama po ba? Nasa magitan yung perception din sa gawa at gawa ng mga talili o kamay ng tao. Lalabas siya ng contradiction sa Biblia. So, lalabas siya magkakaroon ng contradiction sa Biblia. Dahil ayon mismo sa eksplanasyon ng inyong ama, ng mga protestante, dito sa Bible commentary or the New Testament, yung mga sa Christ is ng ikalawang chronicle na iyong Christian Diyos, that is glorifying. Ibig presensya ng Diyos nandun. Kung ka sa iyong magtanong. Kaya, gibain mo ang 3 ng ikalawang kronika, 4 ng ikalawang Korintos na message Bible na ang Diyos mismo ng utos magbigay yung mga larawan, yung mga banal na in Hebrew ay mamitlain. Huwag pupunta kung saan-saan. Di mo tigaw ka, hindi ka halil. Yan ang maligaya ka ng pinisunan mo. Kaya sila ka tanong. Sinong medalist quality? 15 seconds. Sinong medalist quality yan at sa, sa nananahan, no? Sabi dito sa 42.8, daw, sabi, Isaiah 42.8, ang aking quality yan ay hindi ko ibibigay sa mga lalawang, no? Tanong, pagbigyan natin, kahit gusto mo, sige, tanong. Ngayon, paano mo nasabi na yung quality niya nasa libro? Ngayon, yung binasa mo sa 42:8 ng Isaias, ang subject of the sentence of healing despair. Nandun mismo yung kalwalatian ng Diyos, ay mismo sa Bible commentary yung mga born again. Yung subject of the sentence na hindi pa nanghahanan ng Diyos sa 42:8 ng Isaias, yun ay larawan ng mga Diyos na siyang manifestasyon sa 24:5 sa isang Exodo. Kaya huwag mong pagtitingin kay Mr. Malcombaw para nag-iikip ng mahirap na balikan niya. Dahil hindi ibibigay ng Diyos ang kanyang kapurihan doon, so ang subject of the sentence in Hebrew ay bisel, mga Diyos-Diyosan. Diba ang mga Diyos-Diyosan? Kesa sa larawan ng mga banal, yung iutos ng Diyos, dahil mismo sa Bible commentary, ng mga born again, ng mga protestante, it is glorifying. T.O.P. Oh, Diyos. Paano pa natin ang Panginoon? Okay. Second time, rebuttal, 10 minutes. Okay. Okay. Hello? Hindi, no? Sa pangalaw, ay sa series ko po na, siguro, kontakin naman ako, patutulayan ko na, ngayon naman po, nilarawan na sinakapal ng legislation, no? Dahil, ano mapapansin natin sa presidential bro, Joey? Napakahaba, napaka-palitin lang po, umikot lang po ang kanyang presentation na, nagpagawa, okay? Nagpagawa, ang Diyos ay nagpagawa, green and images, kaya nag-ano na siya, nag-achieve na siya na ito ay patuloy sa mga ibulituhan at ginawa niya sila kapalito. Habang pinamamalian ko yung mga bahayang libro Giants, okay? Sa simultaneously magkakaroon po ako, no? Magkakaroon po ako. Bibigyan din ko yung nabanggit ni Bro Jared na pawalhatian, tumatahan, yung pagluhod,
Yung finger images, lahat po yan ay ano natin, no? Okay? Unang kasi hindi pa walang talata, no? Mga natatagpuan sa Isaiah 42, okay? Sabi dito yung kawalatian na hindi ko ibibigay sa iba o sa larawang inanihan. Pansinin po natin yung salitang kawalhatian. Tandaan po natin ha, pansinin po natin yung salitang kawalatian. Ito po ay may kaugnayan sa pagsamba at sa pagpuri. Okay? Meron po wala akong hilinawin muna bago ako magpusik sa aking punto na kailangan itong itama kay Bro Jared. Pansinin natin sa taunungan, pinapipili niya ako sa dalawang pagpipilian na kung saan parehas ko binato. Kaya ako nagpas ng nagpas. Kung saan niya malinis ang konsensyon na hindi pandaraya yun, okay lang. Hindi naman ako dito pumunta para manalo. Okay? Hindi ako napalito para manalo. Hindi, ang layunin ko, may bahagi ang salita ng Diyos. Okay? Kung gagamitin ako ng ganong technique, na papipiliin ako sa dalawang papipilian options na kung saan parehas pinagawa ko, ay natural magpapasalan ako. Kasi wala tayong rule dito na meron ako 10 seconds para hindi pumili sa categorical at manatuwiran ako bakit ako hindi pumipili sa categorical. Pero wala ako ng gana sumagot sa dollar. Pero okay lang, siguro, hindi naman siguro intention ni Bro Jared, no? Na gumamit ng technique na hindi tama. Hindi lang naman naman. Okay. Balik ako sa kawalatian, ha? Balik ako sa kawalatian. Ano po ang kawalatian? Ikaw gaya natin sa pagsamba. At pagpuri, pinano ko siya tungkol sa generation, tungkol sa generation. Napansin niyo ba sumugot? Napansin niyo ba sumugot? Hindi ko sasagot. Bakit? Ito yung simple, madali na pandaraya ng demonyo. Bakit? Wala sa tao. Ang pinag-uusapan natin, Diyos Diyosan. Pinag-uusapan natin, Diyos Diyosan. Wala sa tao. Wala ko ba si Amid Adoration ng pagsamba? Wala sa tao. Wala ko ba ang adoration? Sa Diyos Diyosan? Ang malinaw niya ay umiiwas. Ang malinaw dyan, umiiwas. Ano po? Okay? Sabi dito sa Romas, bitaw ko ang tinatawag para maintindihan natin yung salita namin, kawalatian. Sabi dito sa Romans 1:21 and 23, sabi sa 21 na, kahit ilang Diyos, nangyayin po natin yung talata, no? Itong pagkain, spiritual, itong salita ng Diyos, pagkain natin spiritual. Nangyayin natin, kahit ilang Diyos, sila hindi niwalati, minagpulat sa Diyos. Bakit daw? Bakit daw hindi niwalati? Bakit ilang Diyos hindi niwalati? Bawat tayo ng 23. Bawat tayo ng 23. Sabi, pinalitan nila ng kawalatian ng Diyos na hindi nasisira na isang katulad kinalaman ng tao na nasisira. Okay? Anong mensahe niyo pala? Anong mensahe ng talata? Paano pinalitan nila ang kawalatian ng Diyos na nasisira? Malinaw yan sa verse 21. Okay? Bagamat kilala nila ang Diyos. Malinaw niya. Bagamat kilala nila ang Diyos. Sabi sa 25, sinampali lang nila. Ano po yung nila? May idea ko ba tayo? Ano nila lang? Ito po yung ulit ko. At narawa ay pinakakamit sa verse 23. Ano yung sabi sa 23? Ano yung sabi sa 23? Pinalitan nila lang, hindi nasisira. Sisira ko na tao na nasisira. Linawin natin. 21, nagsisamba sila. Saan daw po? Saan po sila nagsisamba? Sa nila lang. Malinaw sa 23. Ano nila lang? Ganawa ng tao.
Okay? So, pagpatuloy tayo, no? Kapag alalahanin po natin, damdamin po natin sa salita ng Diyos, no? Dahil lang sa pagkain. Alalahanin natin po na lahat ng panglangin, pagpulit pagsamba, dapat kanya ang Huswa kay Kristo. Ipadaan para makakit sa may talaka, tikitan, amen. John 14:6. John 14:6. Colossians 3:17. John 14:13-14. Hindi na po kung ano, hindi ko mabasahin. I-lista nyo yan. I-confirm nyo kung tama yung akin. Mga talaka na ibigay. Mahal na tayo mo kayo kasi Diyos eh. Hindi ito kasi itong channel. Pinagdadaan ba? Hindi sumagot. Di ba? Bakit hindi makasagot ang ating kaibigan? Lumuluhol. Hindi ba yung pagdaan ng ating pagsamba? Na natin runingin tayo ng mga manalangin? Hindi ba natin idinadaan yung panalangin? Yung pagsamba? Ha? Hindi ba natin idinadaan? Idinadaan. Ano nangyari? Ano ang inclination nito? Yung kumalhatian ng Diyos, yung kumalhatian ng Diyos, pinapalitan namin. Nasisira kami. Sino ang kumalhatian ng Diyos? Sa libro 1:3, sino daw? Asino ang nakawalatian? Si Yahushua. Kaya si Yahushua ang dapat natin idaan ang panalangin, idaan ang pagsamba, idaan ang papuri. Bakit mo dapat natin idaan yung panalangin natin kay Kristo? Kasi siya ang daan. Siya ang katotohanan ng mga siya buhay. Sino ang daan? Sino ang daan? Kapag pa nga sa sino ang daan? Ang daan siya. Yahushua. Ano ibig sabihin ng siya daan? Hindi po ang inipunto. Di ba na idadapin yung ating paghalit-halit? Yung ating pagluhod-luhod? Yung ating pagsisindi? Sabi, hindi ka naman sa kanyang kalata. Sabi sa John 4:24, ang Diyos ko ay Espiritu mo. Ang Diyos ay Espiritu mo. Okay? Sabi daw, sambahin siya sa Espiritu, katotohanan. Ano ulong yung ano? May pagsura sa Espiritu. Hindi nakikita. May talaka? May talaka? Yes, may talaka. Colossians 1:15. Si Kristo ang nangawan. Siya ang nangawan ng Espiritu. Hindi yung humat na may sa hindi ko masyari ito. Tanggapin mo ng siya. Humamin. Ha? Ano lang yung siya? Maraming variation ang mukha ng Kristo. Maraming variation ang mukha ng Kristo. Ang ibig sabihin, sasabihin ko, sampahin ko si Espiritu ng katotohanan. Espiritu, hindi nakikita. Ano siya naman gano'n? Si Kristo na ng Diyos na hindi nakikita. Pino sa Galatians 1, gano'n sabi? Ang pananampalataya daw ay katinara na mangyari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi natin kita yung pananampalataya hindi visual aids, hindi nakatinara alalahanin natin ang Diyos, nakikita natin, okay? Hindi nakikita natin kung isang Espiritu Santo patungkol sa mga pananampalataya, okay? Ang ikaw naman, punta naman, masin naman tayo sa pagsamba sa katotohanan. Okay? Para sa pagsamba ng katotohanan. Okay? Okay? Sa'yo po. May kaalawan po, Mama. Binasa mo kanina yung 1:25 ng Roma. Ang hanggang 23 hanggang 22, yung pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Ngayon, sa kung paraan, sa pamamagitan ba ng paggawa ng ninangawan o sa pamamagitan ng pagluluto ng lugaw? Kategorikan. Tanong. Kaya, babadaliin natin ang tanong ni Sir Ubaw. Para sa ito mo. Sa pagkaanong paraan, pinalitan ng mga Roma sa 1:22, 23, 25, ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa pamamagitan ng paggawa ng larawan
o sa pamamagitan ng pagpipili ng aso sa Tigorga. Sa amin, sa paggawa ng larawan ngayon, dahil ang purpose nila ng paggawa ng larawan, para ipadaan yung papulo pagsamba ng kanilahin. Okay? Ito po ay yung pinagkatapos si Kristo, lingkod ng Kristo, na kung sa isang buhay, katotohanan na datang tandaan, pinalitan lang. Okay na. Okay, sunod na. Ngayon, kung sa pamamagitan ng paggawa ng rebulto, pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan sa 1:25 ng Roma. Sa 3 ng ikalawang kronika, ang Diyos ang utos ng paggawa ng larawan. Ibig sabihin ba nun, pinalitan ng Diyos ang sarili niya o pinalitan mo ang sarili mo? Kategorikal. One, two, three. Pinalitan niya yung ano, no? Yan. Yung unang option niya. Bakit? Kasi ito ay guni-guni yung interpretasyon ng ating katunggali. Kaya, nagpasyon, ito, aking sabihin, guni-guni. Ibig sabihin pala, guni-guni tres sa so, ulitin natin ang tanong. Kasi hindi niya nasagot yung maayos na ganito rin. Kung sa pamamagitan ng paggawa ng larawan, pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Sa 3 ng ikalawang kronika, ang Diyos nagpautos na gumawa ng larawan. Therefore, ang Diyos pinalitan yung sarili niya o pinalitan yung mga pundo ang damit niya. Siguro ka, pinalitan niya yung sarili niya. Bakit ito tinitindihan ito? Dahil wala akong kapipilian na tamang yung option. Pero kapipiliin ko yun. Dahil pipiliin ko yun dahil pinapakaulutan ni Bro Channel na Ngayon, kung sa pamamagitan nun, pinalitan ng Diyos ang sarili niya ng kalwalatian mismo niya, ayon sa 3 ng ikalawang kronika, yung mga nasa Roma na pinalitan ng kalwalatian ng Diyos sa impyerno. Ibig sabihin pala, ang Diyos na impyerno dahil para sa iyo, pinalitan ng Diyos ang sarili niyang kalwalatian sa pamamagitan ng pag-uutos at paggawa ng mga paglalarawan at ikaw mga impyerno. So, Diyos, ito, category. Next question. Okay, next question. Sino yung tanong? Sabi mo na naman kanina sa pagluhod, ito na naman yung pagsamba. Sa 7:6 ng Josue, yung mga propeta ng Diyos nagpatira pa sa larawan upang sambahin ng Diyos. Maiimpyerno ba sila o ikaw ang maiimpyerno? Tingnan mo, paano? Wala ko bibigyan ng next question. Next question naman. Sunod na tanong. Sa Catechism of the Catholic Church, o sa katisismo para sa mga Pilipinong Katoliko, sabi mo kasi kanina pinalitan ang kaliwanatian ng Diyos ng kasinungalingan. Anong paragraph, anong page na papasok na sinabi mismo sa official doctrine ng Catholic Church na pinalitan ng Simbahan Katoliko ang kaluwalhatian ng Diyos? Pasa. Okay. Sa wala. Meron sa kanila, isa mo, objection mo dito, objection mo dito, ipapasok mo sa kanya, pag walang nabasa, tayo na sa diskusyon. Okay, so don't po ito, no? Ay, hindi ko simayin. Pagkain ko, mag-jure kayo. That is your obligation. Ngayon, sabi na, pinalitan ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Sa mismong official doctrine ng Catholic Church, sa Tagalog, sa English, na pinalitan ng Iglesia Katolika, ayon mismo sa official na doctrine, ang kaluwalhatian ng Diyos. Ayong paragraph mo, bigay ka babasahin natin. At wala nabasa, sinungaling ka talaga. Next question. Ngayon, kung walang nabasa, inatanggap mo ba na wala kang napatunayan o maiimpyerno ka? Kategorikal. Next question. Sumayon. Ngayon, sunod na tanong. Sunod ulit na tanong. Sabi mo, nalawal ng Juan ay nalawal ng Santos. Saan mapapasa si Santa Maria Juan? Sige, next question. Next question. Saan mapapasa si San Jose Juan? Saan mapapasa si Maria Magdalena ay Juan? Next question. Saan mapapasa si San Miguel Arcangel ay Juan? Next question ulit. Ayun, last question. Saan mababasa? Letra por letra? Sabi mo kasi, hindi larawan ng mga Juan. Saan mababasa na si San Pedro, San Pablo, San Gregorio, lahat ng santo ay Juan, kapitulo, sikulo. Saan mababasa? Paano na naman? Palakpakan natin ang Diyos. Ayun, kung walang mababasa,
Therefore, tinatanggap mo, paano ka na sa diskusyon? O panalo? Yung nagtitinda nun. Sige ko lang. Next question naman. Ano? Si Christian silang unang Pedro ang tungkuli ng Kristiyano sumagot sa tanong. Tinatanggap mo ba na hindi ka Kristiyano o kaanip ka rin sila hindi ka magulang sumagot sa tanong? Tayo yan. Next question na naman. Okay, take na bro. Okay, man. Okay, sila man. Conclusion na. Walang yung tanong. Ano pa ka natin yung 10 minutes. 10 minutes kayo bro. Salamat ang Diyos sa oras. Salamat, no? Okay, suggest na po yan. Suggest na po yan. Sa 10 minutes na pagkakataon ko na ituwid, itama, yung pagkakataon ng ating balik. Ano yung ginagawa ni Bro Jared? Dahil kategorikal, dahil bibigyan ka ng dalawang pagpipilian, ilalagay ka sa parehas mali. Para pumili ka ng mali. Yung kung ba ay mga Diyos sa kaparehanan, nakita niyo pag ginawa ko sa kanya, hindi po iya. Kasi naparito ako para hindi manalo sa gimante. Naparito po ako para ipamulat, iparating, ipaunawa ang kanyang salita. Okay? Ano po ang salita niya? Okay? Sabi niya, lumabas na sa bibig mismo ni Kristo, no? Lumabas mismo sa bibig ni Kristo. Mali? Sambahin daw ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sambahin daw siya saan? Sa libulto? Ipadaan sa libulto? Kaya pala, nung binabanggit sa Hebrew 1:3, ang sila ng kawalhatian ay si Kristo. Bakit yung kawalhatian hindi ibibigay sa libulto? Bakit ko hindi ibibigay sa libulto? Para hindi ipadaan ang pagsamba, ang panalangin, at yung papuri sa gawain ng kamay ng tao. Ang hindi ko kasi naintindihan ni Bro Jared, okay, ang hindi naintindihan ni Bro Jared, yung pinapaan nila sa pagprobinan, hindi yung kilobin. Alam mo ba natin yun? Yung pag-isang ng kilobin ako in space. Gawa ba ng kamay ng tao yun? Hindi po. Kasi, dapat natin ilagay sa ilang talata. Anong mababasa kayo sa talata? Na hindi siya tumatahan sa gawa ng kamay ng tao. Yung kuha natin na hindi pa ibinibigay. Bakit hindi ibinibigay? Kasi kung Kristo yung kuha natin yan. Kay Kristo ay padaan namin. Papuri, panalangin at pagsamba. Kapag hindi natin binigyan natin ang proxy o i-base ka si Kristo, ipapadaan natin sa gawa ng kamay ng tao o ibutong larawan. Isa pong maliit na kasalanan po yan. Ano naman po ang kahulugan? Pagpatuloy ko ang aking presentation kanina. Ano po ba kahulugan ng katotohanan? Pagsimba sa katotohanan? Ano po ba yan? Malino na malino yung pag-amin ng ating no? Ating karugali. Iba-iba ang mukha. Iba-iba ang mukha na kanilang rahawan na ribulto. Tanggap nila yun eh. Kung iba ang mukha, may isang tumama. Pag may isang tumama, hindi yung mukha ni Kristo. Ang pagpalagay natin, lumulunod tayo, ay naiisip natin, nilulunod natin ang sarili natin, na yan si Kristo, yan si Kristo. Yan ba'y pagsamba sa katotohanan? Yan po ba'y pagsamba sa katotohanan? Yung pagsamba sa kasinungalingan? Okay? Kung lumulunod sa buhay, kaya ako nagsasabing Bruce Johnson eh. Bakit kaya sabing si Johnson? Si Johnson eh. Buwan si Johnson. Hintay mo. 2 minutes lang. Ay, ang bilis. 5 minutes na yun. 5 minutes lang pala. Sila. Okay? Sabi dito, no? Okay? Ang pagsamba sa no? Sa larawan, ay nagpupumit po tayo ng adultery. Naiintindihan po dati yung salita adultery. Pakikiapin. Bakit po tayo nakakapumit ng adultery? Ha? Sabi dito siya, sa Jeremiah 3:9, sabi ko, si Jesus sumambaan. Ganun po natin yung talata, hindi nagkakaisip ng kain. Si Jesus sumamba sa pamamagitan ng bato. Pamamagitan, gumamit. Ibig sabihin,
Naiintindihan mo natin sa likod? Siya ay sumamba sa pamamagitan ng gumamit ng mga gagawa lang. Okay, isa po itong, isa itong pakikipagapid. Bakit ako nilapid? Kasi walang pinagkakabay ito sa nangyari sa Ehipto, sa ilang. Bakit? Yung ito kuya, iniisip nila si YHWH na nag-aahon sa kanila sa Ehipto. Pinaginiwala rin sa sarili nila, yun yung nag-aahon sa kanila. Ito kuya nila, yun yung nag-aahon sa kanila sa Ehipto. Iniisip lamang nila yun. Nag-improve na po ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nag-improve na. Mukha nilang tao. Okay? Nag-improve na pa para mas tanggap. Bakit? Kahit hindi ko ang gusto, isipin natin siya yan. Isipin natin siya yan. Kung walang pinagkaiba sa ilang, na sumapa sila sa ginto muna, iniisip nila na yan ay si YHWH na nagsampa sa kanila sa ginto. Kaya, mga kapatid, sa ngayon, nagulat ako, 10 minutes biglang binawi ng 5 minutes na. Ngayon, anong maintindihan natin? Ito lang po, maaaring hindi ko hinahanap ng maayos guys, hindi ko na-expect yung rule ay about sa technique na gagamitin natin dahil mga nakagandali. Kung paggamit ganun naman, kailan hindi babalik po ang salita ng Diyos. Sabi sa Isaiah 55:11, hindi babalik ang salita ng Diyos na walang pakinabang sa kanyang pinagkasubuan. Okay? Kaya mayroong salita ng Diyos na pagpasok sa mga puso ng bawat sa dito. Na maaaring, kung this from now, bukas, susunod na taon, mamumunga to. Mamumunga to at magkakaroon ka ng kapakinabangan sa atin. Ang nakasalalay po dito yung ating kaligtasan, ang ating eternal life, kaya po huwag natin baliwalay. Tandaan po natin, kung hindi maintindihan nyo, ang pinagkaiba na hindi nyo makakaiba o ma-distinguish ang adoration at adoration, maaaring na nakagawa po tayo ng instead of abomination. Amen, sir. Meaning, ito ko dyan. Marami pa lang kami dito. Pag-ilan pala kayo, nag-5. 5 rin ako. Pwede mo na rin gawin 4 para fair sa ating katugali. Ako nilang mag-a-adjust. Ngayon, sabi niya, hindi daw natin alam at pagkikipin daw sa Espiritu Santo ang veneration and adoration. Alam ko, dyan niya ako dadalhin. Dahil isang ko yan noon nung ako'y mag-resarte pa. Kaya congratulations, graduate ka. Suman, next question. Fifth, on out of context presentation, at higit sa lahat, Miss Universe Imperial. Ngayon, ano ba ang nakahulugan ng veneration? Basahin natin. Paggalang. Dahil mismo sa dictionary, ang word na veneration ay paggalang. Kung ano sa kanya, ang paggalang sa mga banal ay kasalanan, ibig sabihin pala, ang Diyos mismo ang kumukonsisi natin na gumawa ng kasalanan. Bakit? Basahin natin dito sa 2:17 ng unang Pedro. Igalang ninyo ang lahat ng tao. Kasama ba ba ito? Lahat nga ng tao eh. Ano ka namang angel si Santa Maria? Ano ka namang manok si San Pedro? Tao yun! Tao! Sabi nga ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Kaya, kung ang veneration ay paggalang para sa kanya, sa salanan, Diyos na lang mismo, ang umpisa ng kasala ng tao, napakasya naman ng Diyos ang pinakikilala mo. Kung kami hikayatin mo, kayo na lang. Kung kami hikayatin dito, dahil ang nagkit ng Diyos na pinakikilala mo. Ang Diyos ng Biblia, nagturo sa Kristo lang. Sa papaano ka lang? Sa pamamagitan ng pagtanggap sa utos niya, ang isa sa manifestasyon nun, yung adoration. Na nangangahulugang pagsama. Ang second semester. Sa papaano ko? Ang 24 naman sa Espiritu Katutunan. Isa sa manifestasyon nun, yung pagsunod sa utos ng Diyos, na hindi na napatunayan na Diyos-Diyosan. Nasa 3 ng ikalawang kronika, sa kabaling panalang bahay ay pumukit ka ng larawan. Anong larawan? Ang Hebrew Rhetoric, hindi niya naiba na ipinatunay ng ating Panginoon Kristo in New Testament. Saka sila'y nagkakatibol sa templo. Dos 46 gawa sa Portugues, y el separando unanes todos los días ng templo. Araw-araw sila nagsisipanatiling matibay sa templo. Ay kayo, wala kayong templo. Wala kayo. Ano ba si templo? Isang ikalawang kronika?
Sa kabanal-banalang bahay, mayroong larawan. Paano? Yung mga nakapasok sa born again, may nakita pa kayong larawan o stands? Stands! That is for entertainment, not by worshiping. Right? Mayroon ulo ng Hebrew, mayroong mga palatuntunan ng pagsimula. At isa doon ang ginawa ng mga propeta in Old Testament, habang nananalangin sila sa simple sa isang rosary, mayroong larawan, mayroong altar, hindi stand. Nakakita na hallelujah ka. Hallelujah, ganun ang born again Christian. Ahani pa ba tayo dyan? Patuwag na, malupin ang Diyos, practical religion, simple interpretation, sumakat hindi naman sa kanila ng kaling ang Biblia. Oh, naku. Year 405, historically speaking, the Catholic Church, harmless and complete. Mga ba? Hindi. Ay, nako. Kaya, wala kang karapatang gumamit ng talata. Kung para naman sa'yo ay tama yun, may tama ka talaga sapagkat out of context ang iyong presentasyon. Kaya maraming salamat mga kapatid at ating natindigan sa awat ng Diyos na ang kanyang mga utos na parang nalarawan ay hindi konsiderado na Diyos-Diyosan. Kristo rin mga kapatid. Salamat sa Diyos. Ay, meron tayong question and answer bago tayo matapos. Yung mga gusto kong magtanong? Okay. Pwede kong magtanong kay Mr. Metondo, ay pila lang po, isa-isa. Mga gusto kong tanong sa akin. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo, The pillar and foundation of the kami ang truth bida. is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.